Taon-taon po, idinaraos ng Iglesia Katolika ang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma. Sa isang aklat katoliko na pinamagatang The Question Box, ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sa page 442. Ganito po ang ating mababasa. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Itong isang talakayan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo kung saan muli yung propaganda nila na ang pag-ayono at hindi pagkasal lalo na sa Lenten season ay aral ng demonyo. Ito ay sasagutin natin mga kapatid. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Ngunit dapat sagutin natin itong mga propaganda laban sa simbahang Katoliko. At ito ang isa sa mga most requested, no, tuwing noon pang Kwaresma na kung sana sasagutin daw natin ito. Taon-taon po, idinaraos ng Iglesia Katolika ang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma. Sa isang aklat katoliko na pinamagatang The Question Box, ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sa page 442. Ganito po ang ating mababasa. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Sasagutin natin batay sa request ng karamihan itong mga aklat katoliko na ginagamit nila, no, at yung pag-aayuno na at di pag-aasaway aral daw ng demonyo. Taon-taon po, idinaraos ng Iglesia Katolika ang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma, na ito po ay nagsisimula sa tinatawag po nilang Miyerkules de Ceniza o mas popular sa tawag na Ash Wednesday, kung saan ang mga paring Katoliko ay naglalagay ng tanda ng krus sa noo ng mga taong Katoliko. So yung paglagay ng tanda ng krus sa noo sa mga kaanib sa simbahang Katoliko, kung tingnan natin ang banal na Biblia, kahit na yung kasama niyang ministro na si Ramel Parba, alam niyo mga kapatid, si Ramel Parba mismo may binasa siyang salin sa Biblia kung saan mabasa yung paglagay ng cross sa noo. O ay salin at meron po ito, yan, no? May nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatangan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Kung may mabasa dahil letra por letra sila sa salin na tatakan ng cross ang noo, sino po ba ang katuparan diyan, mga kapatid? Di po ba para sa kanila dapat mabasa sa Biblia? Yun ang dahilan kung bakit na bawat doktrina nila may katumbas na salin sa Biblia. Okay, tuloy natin si Ministro Dan Libag. Gamit po ang abo ng sinunog na palaspas. Mga kaibigan, ano po ba ang tinatawag na Kwaresma? Sa isang aklat katoliko. So, napansin ninyo mga kapatid,
mga aklat Katoliko yung mga ginagamit nila, no? Sa pagtalakay, lalo na sa kanilang pagtutol sa doktrina ng simbahang Katoliko. Pinag-aralan talaga nila sa New Era University yung mga aklat na ginagamit nila dahil may aklat din sila na yung libro ng mga referensya, no? Mga aklat yan ng simbahang Katoliko kung ano ang pahina na kanilang pinagchap-chap. Tuloy natin. Na pinamagatang The Question Box. Ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito po sa page 442. Okay, ito po mga kapatid, ang aklat na ginamit niya. Tama naman na may mabasa sa naturang pahina. Di tayo total diyan, pero merong iniwasan. Pansinin niyo. Ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay iminumungkahi ng pangingilin nila Moises, Elias at higit sa lahat. So iyon ang binasa niya na nandito mismo sa pahina 442 mga kapatid sa aklat na The Question Box. Ito'y palagi nilang ginagamit kahit sa debate. Ginagamit ito nang nagkaharap kami ni Rizalito Ocampo. Wala tayong totol sa nakasulat diyan. Ituloy natin. Lahat ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ayon po sa otoridad Katoliko, ang Kwaresma daw ay pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung totoo sila diyan, dahil para sa kanila di mabasa letra por letra, alalahanin ninyo ang pagpasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Di po ba sila inalaala nila ang kamatayan ng kanilang founder na si Felix Manalo? Biblical ba yan? Tuloy muna natin. Subalit, ang tanong, ito po ba ay nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol? Yun, nagmula ba sa aral na itinuturo ng mga apostol, mga kapatid? Meron siyang ginagamit naturang aklat na sa pahina 442. Tingnan po ninyo, dito pa rin po sa aklat na ipinakilala po namin kanina, doon pa rin sa pahina, sa page 442, ganito po ang ating mababasa. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag. Na mga kapatid, walang mabasa sa aklat na kaniyang ginamit na hindi nagmula. Ang nabasa niya, malinaw naman yung binasa niya at ipinakita niya. Konklusyon na lang yun mga kapatid. Yung Lent is first mentioned in the 5th canon of the Council of Nicaea 325 Anno Domini. Gamit ang The Question Box ni Bertrand L. Conway, pahina 442. Ang sinabing first mention, hindi sinabing unang itinuro. Iba yung first mention at nagsimula ang turo sa Council of Nicaea. Pero ang konklusyon, hindi daw aral ng mga apostol at hindi lang kahit sa early Christian. Huwag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Ito po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century o ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol. Kung yun ang argumento nila mga kapatid na imbento lang umano na aral,
fourth century, ika-4 na siglo, inaamin na nila na sa ika-4 na siglo, ang simbahang Katoliko ay nag-exist na. Ngunit, imbento lang, matagal ng patay. Ibalik natin sa kanila ang argumento. Di po ba, yung pagiging anghel ni Felix Manalo, naturo din ni Felix Manalo, matagal ng patay ang mga apostol. Bakit tinanggap nila na si Felix Manalo ay anghel? Na wala namang apostol sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo nagtuturo na may anghel na walang pakpak na lalabas sa ating bansa. Okay, tuloy lang natin. Panahong yon. At tapos na pong masulat ang buong bagong tipan ng Biblia. Kaya wala pong kinalaman ang mga apostol. Tapos nang masulat ang bagong tipan ng Biblia. Tama. Pero hindi pa nabuo ang Old and New Testament sa Council of Nicaea. Dahil sa taong 405 Anno Domini, yun pa lang nabuo ang Old and New Testament sa pamamagitan ni Saint Jerome. At wala pang chapter and verses. At wala pang ibang sikta o ibang iglesia noon maliban sa simbahang Katoliko na nag-iisang iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin. Mga unang Kristiyano sa Kwaresma na ginugunita o ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika Romana. So kahit umano ang mga unang Kristiyano, hindi nagdiwang sa Kwaresma, mga kapatid. Kung sabihing unang Kristiyano, ibig sabihin early church. Pero ituloy lang natin ang kanilang ginamit sa pahina 442. May iniwasan sila. Ito ang iniwasan nila, mga kapatid. Pansinin ninyo ang nakasulat. In the early church, the fast was most strict, permitting of 1 meal a day, which was not taken until 4 o'clock. Di po ba nakasulat yan mismo sa naturang aklat na ginamit at iniwasan nila na sa early Christian mismo, mas stricto sila sa pag-aayuno. Saan ang sinasabi na yung Kwaresma, kahit sa early Christian, hindi ipinagdiwang, na nakasulat mismo yan sa aklat na ginagamit nila, pero iniiwasan lang nila. Ang pagdiwang natin, alimbawa sa palaspas, mga kapatid, ito'y sumisimbolo mismo sa mga tao na binanggit yung victory ng ating Panginoon Jesucristo. At kung tingnan natin ang pahayag, Kapitulo 7, versikulo 9, ito po ang ating mabasa gamit ang Salita ng Diyos Translation Bible. Pagkatapos kong nakita ang mga bagay na ito, narito ang napakaraming tao naroroon sa walang sino mang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi, at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at may hawak sa mga palaspas. So, nakita nyo ba, mga kapatid, yung sulat mismo ni San Juan sa pahayag 7:9 na galing sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang wika, sa iba't ibang lipi, may mga nakasuot na maputing damit at may hawak na mga palaspas. Sino po ba ang katuparan nito? Ang simbahang Katoliko lang ang may hawak ng palaspas, mga kapatid. At napaka-allergic itong mga anti-Catholic. Tuloy natin. Ngayon, inaamin po ba ng
Iglesia Katolika Romana na ang Kwaresma ay hindi matatalunton o matitrace sa mga apostol. Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Ito ay isinulat naman po ng isang reberendong Katoliko na nagngangalang John F. Sullivan. Ganito ang kanyang sinasabi dito po sa page 209. Itutuloy. Okay, meron po tayong napakalumang kopya dito mga kapatid, oh. The Externals. Ito ang ginagamit niya, The Externals of the Catholic Church by John F. Sullivan, no? Pinakita ko sa inyo at ipakita ko sa inyo dahil yung pahina na binanggit niya tungkol sa history of Lent, di kasi makita sa naturang pahina. Ituloy muna natin. Tuloy natin ang pagbasa hanggang sa page 210. Ang kasaysayan ng Kwaresma, ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Mga kaibigan, sila po ang may pahayag niyan, hindi po kami. Ang sabi po nila, hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Yan mga kapatid, sa naturang pahina, pakita muna natin yung ginamit niya. Ito, The History of Lent, mga kapatid. At ituloy sa 210, ito, we cannot assert positively that Lent can be traced back to the apostles. Yon ang ginagamit nila mga kapatid. At dahil diyan, di talaga matalunton. Ay bakit po tiyak na hindi nga matatalunton sa mga... Tiyak na hindi nga matatalunton. Una, pakita ko mga kapatid ang naturang pahina na binanggit, yung original ha. Ito. Pwede ninyong i-screenshot diyan. Ang mabasa dito sa pahina 209 ay The History of the Blessing. Yan. Saan makita ang binanggit na the Lent cannot be traced back to the apostles. Dito tayo sa pahina 210. Sige, tingnan nyo mga kapatid. Sa pahina 210, meron ba kayong mabasa batay sa sinabi niya na we cannot assert positively that Lent can't be traced back to the apostles? Balikan natin ha. Sige. Ang pahina 209, The History of Lent. Pero sa original mabasa na to, The History of the Blessing. Ito mga kapatid, The History of the Blessing. Walang History of Lent diyan, 210. Yun ang makita natin sa naturang referensya na nagiging diferensya ang resulta. Kahit naman kung merong sinabing hindi matalunton, halimbawa, balik natin sa kanila ang naturang argumento. Yun po bang pangpangaral nila na si Felix Manalo ay huling sugo? Matatalunton ba yan sa panahon mismo ng mga apostoles? Yung paglagay na pangalan Iglesia ni Cristo sa bahay-sambahan nila na may mga matulis, matalunton ba yan sa panahon ng mga apostles? Pero tandaan natin na ang simbahang Katoliko kasi mga kapatid, hindi tayo tulad nito mga nagsasulputan na Bible alone. Meron tayong apostolic tradition, meron tayong teaching authority magisterium, at ang Biblia. Kaya sa kasaysayan, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay
New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Ito ang ating mabasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted to the lower classes of the empire. So anong mabasa niya? Characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Halimbawa, ibalik natin sa kanila ang argumento, hindi matalunton, direkta dahil gusto nila letra por letra. Yung paglagay ng chapter and verses sa Bible, matagal nang patay ang mga apostol nun. At dahil po ba di yan matalunton sa panahon ng mga apostol, dapat yung Bible ninyo walang chapter and verses? Ngunit, alam naman natin mga kapatid na kahit sila inaamin nila na wala silang sariling Biblia, namimili lang. Okay, tuloy natin. Apostol, ang 40 days o 40 araw na pangingiling ginagawa sa panahon ng Kwaresma. Mga kaibigan, sinasang-ayunan po ba ng mga apostol ang pangingilin ng mga araw at mga panahon? Babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 4:9, itutuloy po natin hanggang talatang 11. Ganito ang kanyang sinasabi. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa ngang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga at ibig na namang paalipin ang mga taong nangingili ng mga araw, mga buwan at mga panahon. Okay. Una, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ito'y tumutukoy sa mga Hodyo sa kanilang pangilin, mga buwan, mga panahon. Pero kung sabihin nila na ito'y tumutukoy lalo na sa tinatawag na Kwaresma, wala namang mabasa. Kung bawal ang pangilin bawat taon, lalo na sa pangilin ng buwan at taon, di po ba yung Santa Cena ng Iglesia ni Cristo, bawat taon yon? Sa Biblia, mabasa ba yung Santa Cena na ipagdiwang ninyo bawat taon? Yung birthday ni Felix Manalo, bawat taon din yan ipinagdiwang ni Eranio Manalo sa kanilang kasalukuyan na tagapangasiwa. Matalunton ba yan sa mga panahon mismo ng mga apostol? Sigurado, sasagot sila, hindi. Dahil bago lang sila lumitaw, di po ba? Tuloy natin. Kaya nga po, ang iglesia ng bagong tipan o ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi po nakikiisa sa Kwaresma at sa mga gawaing nakapaloob dito. Okay, ang tunay na iglesia daw sa bagong tipan, daming mga nag-aangkin diyan. Pero ang tanong, sino po ba ang tunay na iglesia sa bagong tipan? Ito bang nakapangalan lang sa ating Panginoong Hesukristo ay maituring ng unang iglesia, mga kapatid, na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Mas mabuti na yung kasama nila na si Cesar Sineta ang magpatunay kung sino talaga ang unang iglesia ni Kristo. Ito. Alam po ninyo, ang
Katoliko po na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po yan natatag bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Cristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. Karugtong sa panahon, mga kapatid, pasimula. Yung unang Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang Katoliko. Kaya, kung ang batayan ay Pasugo Magazine dahil nakasulat ang Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, tingnan natin sa Pasugo Magazine taong Agosto 2019 sa pahina 2 kung ano ang nakasulat, mga kapatid. Ito po ang mapansin ninyo. Tingnan ninyo ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Sa kanila yan, ha? Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? The Iglesia ni Cristo, close parenthesis, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. See? Mga kapatid, nasa kanilang Pasugo Magazine yan. Sa kanila mismo yan. Kaya, ang tanong, kung ang Pasugo Magazine nila, mga kapatid, ang ating batayan dahil ginamit nila ang mga aklat Katoliko, gagamitin natin ang Pasugo Magazine. Yun po bang Roma 16:16 na nakasulat sa Pasugo Magazine, yun po ba'y tumutukoy mismo sa kanila? Mas mabuti na yung issue ng Marso-Abril 1981, pahina 3 na Pasugo Magazine, ito ang mababasa natin, mga kapatid. The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Tandaan niyo, mga kapatid, na mismo ang kanilang Pasugo na inaamin na yung Roma 16:16 kasi na ginagamit nila, hindi tumutukoy sa kanila. Tumutukoy yun sa unang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, matutulan ba nila, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika, ito ang tunay na Iglesia ni Cristo? Mas mabuti na yung Pasugo Magazine nila, July, August 1988, page 6. Ito ang mabasa, mga kapatid, mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Kaya, kung ang true Church of Christ is the Catholic Church, ano yung sabi ni O ay salin at meron po ito, yan, may nihil of stat. yan, may mabasa na cross sa naturang Biblia. Balikan muna natin si Sinita. Alam po ninyo, ang Katoliko po, na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po yan natatag bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Cristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. See? Karugtong po sa panahon, mga kapatid. Ito ang unang Iglesia ni Cristo. Tuloy po natin. Ang sabi po ng mga nangingilin ng Kwaresma, sa makatwid pala nila ay hindi inaalaala ng mga apostol, maging ng mga unang Kristiyano ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At idinadagdag pa ng iba, hindi pala mahalaga sa mga apostol
at sa mga Kristiyano O noon. sino ang nagdagdag na hindi mahalaga sa mga apostol? Ha? Eh di po ba sila lang batay mismo sa kanilang konklusyon, mga kapatid? Sila lang mismo ang nagsabi na hindi yan ipinagdiwang ng mga apostol dahil pinutol nila yung nakasulat mismo sa the question box na ang konklusyon ay kahit ang early Christian hindi ginawa yan, ito ang pinutol nila. The early church, in the early church, the fast was most strict, permitting of 1 meal a day, which was not taken until 4 o'clock. Ito ang pinutol nila, mga kapatid. So, ang gusto nila, letra por letra talaga mabasa. Ang dami nilang mga aral na di mabasa letra por letra. Halimbawa, anong tawag sa kanilang tagapangasiwa? Di ba ba executive minister? O sige. Saan mabasa sa Biblia na may apostol na tinatawag na executive minister? Di lang yan. Di po ba meron silang division minister? O saan mabasa sa Biblia na may apostol na tinatawag na division minister? O, ibalik natin sa kanila yan. Ituloy natin. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, yan po ang ating sasagutin sa amin pong pagbabalik. Diyan lang po kayo. Yan, sasagutin sa kanilang pagbabalik. At dito ang tungkol na sa Santa Cena nila, mga kapatid, na tinalakay. Pero idiretso na natin ito sa tinalakay nila na ito, Lamsa Translation. No? Napakapaborito sa INC yung kay George Lamsa na Bible. Ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang nakinabang sa kanyang dugo. Sila po ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga po na alamin natin, itatanong po natin mula sa Biblia, sino po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Walang iba ang tunay na iglesia. Kung gayon na ang tunay na iglesia, ang tanong, batay mismo sa opisyal na aral ng Iglesia ni Cristo, sino ang tunay na iglesia? Balikan natin ang tagapangaral ng Iglesia ni Cristo na si Cesar Sinita. Alam po ninyo, ang Katoliko po, na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po yan natatag bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Cristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. Tutulan ba ninyo, mga kapatid, nga galing na mismo sa bibig ng mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo na ang Iglesia Katolika, ito ang unang Iglesia ni Cristo, karugtong din sa panahon. Kaya isip-isip naman pag may time. Ituloy muna natin yung paggamit sa paggamit nila sa Gawa Kapitulo 20-28 kay George Lamsa. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20-28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo ang may karapatan sa pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus sapagkat sila po ang nakinabang sa kanyang kamatayan. Gayon ang dahilan kung bakit inaalaala ng simbahang Katoliko yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil mismo sila na mga ngaral, pinatunayan nila
No, pinatunayan nila na walang ibang matatalunton sa mga apostoles na iglesia na unang iglesia ni Kristo kundi simbahang Katoliko. Pero balikan muna natin yung ginagamit na napakapaboritong Bible translation na ginagamit ng iglesia ni Kristo. Itong siktang tatag lang sa Punta Santa Ana, Manila, mga kapatid. Noong 1914, ito ang Lamsa Translation Bible. Alam naman natin na si Felix Manalo na nagtatag sa iglesyang ito ay self-proclaimed angel. At ang kanyang mga ministro ay hindi makikita nila yung Gawa Kapitulo 20 versikulo 28 na Church of Christ o Iglesia ni Cristo sa ibang Bible translation hanggang si George Lamsa ay nagpublish ng kanyang sariling version noong taong 1933. Ibig sabihin, almost 20 years na matapos na itatag ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Kaya, nang nakita nila ang George Lamsa Translation Bible noong 1933, mga kapatid, abay, ang INC ministers ay naglundagan sa tuwa na may nakita silang kapangalan sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo sa Lamsa Translation, Gawa Kapitulo 20, versikulo 21. Pero kung tatanungin mo ang mga kaanib, no? Halimbawa, kahit mga ministro ni Felix Manalo sa mga pagpapulong, mga kapatid, kung tatanungin ninyo sila, saan mabasa ang pangalan ng kanilang sekta na Iglesia ni Cristo? Isa sa kanilang ginagamit yung binasa ni Dan Libag na ministro, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28 sa Lamsa Translation Bible. Pero malaking problema ito para sa mga INC, mga kapatid, kung gagamitin nila ang Lamsa Translation Bible ni George Lamsa. Bakit? Dahil kung tingnan natin, balikan natin si Dan Livag nang ginamit niya ang Lamsa Translation Bible. Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Aklat ng Manggagawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo. O, napansin nyo ba, mga kapatid? Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Napansin nyo ba sa naturang talata, mga kapatid, na ito'y common noun? Hindi po proper name, di po ba? A small Church of Christ, kaya common noun, hindi proper name. Napansin nyo ba? Hindi capital letter na Church of Christ, kaya yung nakasulat sa Lamsa Translation Bible, Gawa Kapitulo 20, versikulo 21, ay hindi proper or official name of an organization. It is only a description about Christ Church. Katulad yan sa Church of God na mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, mabasa din sa Lamsa Translation Bible, at Church of the Living God sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 sa Lamsa Translation Bible din. So, magkaproblema sila, mga kapatid, pag Lamsa Translation gamitin nila. Why? Because the Lamsa Bible affirms that Christ is God. Dagdag na problema na naman ng INC dahil ang kanilang paboritong Lamsa Translation nagpapatunay, mga kapatid, na ang Lamsa Translation, si Kristo ay Diyos. Tandaan natin na one of the fundamental doctrines of INC is their belief that Christ was only human, not God. However, kung tingnan natin ang Lamsa Translation, abay, napakalinaw, mga kapatid, na pinatunayan sa napakapaborito nilang translation
na si Kristo ay Diyos. Kaya magkaproblema talaga sila. Bakit? Tingnan niyo ang Lamsa Translation Bible. Unahin natin gamit ang Romans chapter 9 verse 5. Ito mabasa. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praises and thanksgiving forever and ever. Amen. See? Malaking problema. Kung Lamsa Translation, mga kapatid, hindi lang ginagamit. Hindi lang yan. Sa Hebrews chapter 1 verse 8, Lamsa Translation pa rin. Ito ang ating mabasa. But of the Son, he said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a righteous scepter. Lamsa Translation yan. Paboritong-paborito nila na salin, mga kapatid. Kaya, ang Lamsa Translation, mga kapatid, hindi sumusuporta sa claim ng INC, since Acts chapter 20 verse 28 in Lamsa Translation nakasulat as a descriptive phrase, Church of Christ, small letter Church of Christ, not proper name Church of Christ. At hindi lang yan, ang Lamsa Translation Bible destroys INC's fundamental doctrine that Christ is not God, since Lamsa Translation Bible had translated several verses that described Christ as God. To make his message known is our response.